Kung ikaw ay isa sa milyong-milyong Pi pioneers na matagal nang naghihintay ng pagsabog ni Picoin, siguradong napapakamot ka na rin sa ulo sa mga nangyayari ngayong July 2025. Habang ang karamihan sa mga altcoin ay nagre-recover at tumataas ng hanggang 20%, si Picoin ay tila nananatiling tahimik sa presyo na 0.46. Pero bakit nga ba hindi pa rin sumasabog ang presyo ni Pi Network kahit sabay-sabay nang umaangat ang mga altcoin? Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit nananatili sa accumulation zone itong si Pi. At syempre, pag-uusapan din natin kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba hindi sumusunod si Picoin sa altcoin rally? Nito pong July 2025 ay nagkaroon po ng 20% na recovery sa kabuuang market ng altcoins. Umangat ang market sentiment ng mga investors mula po sa pagiging neutral patungong greed o kasabikan. Maraming crypto ang nagtaasan ng presyo. Pero si Picoin ay hindi gumalaw. Nananatili pa rin ito sa presyong 0.46 kung saan ay halos walang pagbabago. Ito ay kahit pa umaangat na si Ethereum, si Solana, si XRP at maging si Dogecoin. Kaya marami ang nagtatanong kung may problema ba itong si Pi. Ang unang dahilan ay simpleng supply and demand. Ayon sa datos, mahigit 384 million na Pi tokens ang kasalukuyang nasa mga centralized exchanges. Ibig sabihin ay sobrang dami ng Pi sa market na pwede pong maibenta. Kapag maraming nakaabang na ibenta, nagkakaroon ng tinatawag na selling pressure. Kaya kahit may gustong bumili, nababalanse ito ng mga gustong magbenta. At ang resulta, hindi gumagalaw ang presyo pataas. Ano naman po ang ibig sabihin ng accumulation zone para kay Picoin? Ayon po sa isang crypto analyst na si Moonjeff, kasalukuyang nasa tinatawag na accumulation zone si Picoin sa presyong 0.40 hanggang 0.50. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang ibig sabihin ng accumulation zone? Ito po yung yugto kung saan ang mga long-term investors ay tahimik na bumibili. Hindi sila bumibili para ibenta agad. Bumibili sila ngayon habang mababa pa ang presyo para maghintay ng tinatawag na breakout or biglaang pagtaas sa hinaharap. Sabi po ni Moonjeff, this is the time to buy. Target umano niya ang $1 mark sa susunod. Ibig sabihin, kung tama siya, maaaring doblehin ni Picoin ang kanyang presyo mula sa kanyang kasalukuyang halaga ngayon. Ngayon ay bakit hindi pa rin tinatanggap si Picoin ng crypto community? Isa po sa mga rason kung bakit hindi pa rin tumataas si Pi ay ang pagiging outsider niya sa altcoin season. Bakit ganon? Karamihan sa mga users ni Pi na tinatawag na pioneers ay hindi tulad ng typical crypto traders. Una, marami sa kanila ay sumali sa Pi Network dahil sa multi-level marketing model. Ibig sabihin, hindi sila nagsimula sa crypto dahil sa trading o investing, kundi dahil sa referral system. Pangalawa, karamihan sa kanila ay Picoin lang ang hawak at hindi nag-i-invest sa ibang altcoins. Kaya kahit umaangat na ang buong crypto market, hindi to agad nararamdaman ni Pi. Samantala, ang mga native crypto investors naman, yung mga eksperto at laging updated sa crypto ay nananatiling cautious o maingat kay Pi Network. Lalo na't wala pa ring klarong update tungkol sa Open Mainnet at wala pa ring malinaw na timeline para sa mass utility ni Pi. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Picoin na sumabog? Kahit maraming hadlang, hindi ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa si Picoin. May ilang naniniwala na ang galaw ni Pi ay nasa sync pa rin sa altcoin market. Isa pong Pi supporter na si Dow World ang nagsabi, if you look at the charts, Pi's price still moves in sync with other altcoins. Just be quiet and wait.
Ayon po sa BN Crypto, ang presyo na 0.4452 ay isa sa mga pinaka-importanting support level ngayon ni Pi. Kapag bumagsak siya dito, maaring bumaba pa ito sa presyong 0.4001. Pero kung magpapatuloy po ang accumulation, maaring umakyat si Pi hanggang 0.49 sa mga susunod na linggo. Bilang mga Pinoy investors, marami po sa atin ang nakatutok kay Picoin. Mula pa noong hindi pa ito listed, marami na ang nagmina ng Pi araw-araw gamit ang kanilang cellphone. Ngayon na listed na po siya sa ilang mga crypto exchanges, marami po ang umaasang ito na ang magiging susi sa financial freedom. Pero tandaan po natin, ang presyong nananatili sa accumulation zone ay nangangahulugang kailangan ng higit na pasensya. Kung ikaw ay isang long-term believer ni Pi, maaaring magandang oportunidad ito para magdagdag habang mababa pa ang presyo. Pero kung ikaw ay naghahanap ng mabilisang kita, baka hindi pa ito ang tamang panahon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang hindi paggalaw ni Picoin ay hindi indikasyon na wala na itong halaga. Sa halip, nagpapakita ito ng transition phase o paglipat mula sa speculative stage patungo sa tunay na adoption. Ang kailangan ngayon ni Picoin ay hindi hype, kundi actual usage. Real world utility. Kapag dumating na ang panahon na maaari mo nang gamitin si Pi sa pagbili ng products, pambayad sa mga services, at mga official partnerships, dito pa lang natin makikita ang tunay na price movement. Para sa akin, patience is the key. Kung naniniwala ka kay Picoin, panindigan mo. Pero kung hindi ka sigurado, mas mabuting mag-research pa at alamin kung anong klaseng investor ka. Speculator ba o long-term builder? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.